Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, hala, grabe to, abogado tinapos, Abalos Senator Bato. Nangyari sa KOJC, nakakahiya, Abalos tuldukan. Nako. Yan mga kababayan ang ating aalamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Banat Kabayan TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. Yan, at kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito mga kababayan, bago po natin muling pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may isi-share lang po ako about po kay Vice President Sara Duterte. At patungkol po dito kay Torre. Nako, nagsalita po si Torre mga kababayan. Ewan ko lang po kung maniniwala kayo sa sasabihin niya mamaya. At ito, i-explain po natin or magbibigay po tayo ng komento patungkol po dyan sa thumbnail natin na dapat si Abalos mag-resign, diba? Resign, Abalos resign, yan. Bakit kailangan mag-resign ni DILG Secretary Abalos? Yan mga kababayan ang ating pag-uusapan at nating simulan na nga. Ito, etong si Vice President Sara Duterte, mga kababayan, ay talagang inaatake. Kaliwat ka ng pag-atake. Ngayon ang mga nangyayari, no? Eto po mga kababayan, napakarami pong news, no? About sa Department of Education, at pati dito sa confidential fund, no? Hindi po halatang tinitira ngayon ng mga mainstream media, itong si Vice President Sara Duterte. Para ano? Ito, opinion lang po natin, Para ano? Magkaroon sila ng grounds, yung Kongreso, na ma-impeach. Yan, si Vice President Sara Duterte. Ngayon ito mga kababayan, tingnan po natin yung iba't ibang balita. Kung ito ba ay coincidence lang, mga ka-review natin, na bigla pong nagsulputan yung mga ganitong balita, no? Solon's warrant probe into different issues hounding DepEd. O yan, mga kababayan, si Vice President Sara Duterte po yan mula sa Inquirer.net. O ito pa. Sa Rappler.com naman, mga kababayan, DepEd's 5.69 billion feeding program, undelivered milk, yan expired Nutribans in 2023. Yan mga kababayan, yung mga tirada nila, no? Ito pa. Ano ba ito? Basta may Star, Philippine Star yata ito. No DepEd payment for Sara's storybook. Ayan po ang sabi ni Angara. Ano pa? Ito pa mga kababayan, House panel to prove 8 billion DepEd laptop deal. Nako. Yan mga kababayan. Diba? Medyo hindi sila halata, diba? Hindi halatang tinitira at talagang baga sa dinidikdik nila si Vice President Sara Duterte. Ito pa, si Kimbo. Kimbo chides. DepEd. Slow with project. Quick to utilize secret fund. Ito po yung sinasabi ko sa inyo mga kabayan na confidential fund. No? Grabe po. Yan mga kabayan. Yan po yung mga balita patungkol kay VP Sara mga kabayan. We're in. Sunod-sunod na nagsasulputan hindi natin alam kung anong nila dito, intention, but mga kababayan, nasa taong bayan pa rin naman kung maniniwala sila sa lahat ng sinasabi ng mga mainstream media ito, di ba? Lalo na dito sa Rappler na ito, mga kababayan, di ba? Anong masasabi niyo dyan? At ito na nga, si Torre, ito mga kababayan, pakinggan po natin si General Police Brigadier General Nicolas Torre. Ito mga ka-review natin. Hindi ito political. Huwag natin hanapin politika ito. Wala itong politika rito.
ito ay patas na pag-i-implement ng warrant of arrest. Gaya na napakaraming tao ngayon sa loob ng mga kulungan dito sa Davao City at sa iba pang parte ng bansa. So yan mga kababayan, walang politika. Yan po ang sabi ni General Torre. Ha? At patas na pagsiserve ng batas. Yan. Paano po naging patas ito? Ha? Doon nga sa mga pugante ng mga nagtatago, di ba? For example, doon sa mga nakawalang PDL. Yun na lang. Yun na lang po yung example natin, ha? Doon po sa nakawalang PDL, mga kabayan, sa administrasyon ni PBBM, di ba? Diyan kaya, sino ba itong basta diyan sa Bilibi, di ba, may nakawalang PDL. Bakit hindi nila ginanito? Bakit hindi siya nag-deploy ng 2,000? Ha? Na police. Nasaan ang sinasabi mong pantay-pantay na batas? Di ba? At sinasabi niyang, hindi po ito pamumulitika, walang politika. Yan ang sinasabi natin kanina, na dapat pong mag-resign si Abalos, mga kabayan, si DILG Secretary Abalos. Kasi nga po, mga karabin natin, tatakbo po siyang senador. Ang point lang naman natin dito, baka magamit yung yung posisyon niya to diba, para siraan yung mga magiging kalaban niyang senador. Like for example, yung mga Dutertes, di ba? Para siraan yung mga Dutertes. Dahil siya ay nasa posisyon ng DILG, under niya po ang PNP. Di ba? Ano sa palagay niyo, mga kabayan, dapat bang mag-resign na ngayon na mismo? Si Abalos. Kasi eto nga, nagpasaring na si Torre. Walang pamumulitika. Ibig sabihin, nire-reverse psychology tayo ni Torre. Wherein, ang gusto niya talagang iparating sa atin, pinupolitika namin kayo. Namumulitika ako dito. Dahil may nag-uutos ako sa akin na talagang matinding politiko. Diba? Ano sa palagay niyo, mga kababayan? Dapat bang mag-resign si Abalos? Dahil tatakbo po siyang senador. Well, anyway, tumakbo man siya. Alam niyo na. Dire-diretso na po yan. Si Abalos, mga kababayan. Diretso na po yan. Isama na po yan sa mga dilawan. Diba? Doon na po sila. Well, anyway, ito na mga karibin natin. Sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito na po. Sir, ikaw na lang kausapin ko. Pwede bang mag-adjust tayo sa ating ginagawa sa Davao? I'm not trying to impede your operation against Pastor Kibuloy because that is perfectly legal, covered by warrant of arrest yan. Pero yung pag-antagonize, mga tao feeling harassed, every time na lang may makita sa checkpoint dito, checkpoint doon, na hindi man lang makita yung nameplate, naka-mask na gano'n. Very intimidating, sir. I tell you, police ako. But at the same time, I am local, I'm a Davao local. Alam ko yung nararamdaman ko. Kaya pwede ba tayo mag-adjust na para maging friendly naman yung police? We're not stopping your checkpoint operations. You can checkpoint anytime you want, anywhere you want. But please do it in a manner that you are not antagonizing the community. Yun lang pakiusap ko. I am a Davaoin nyo. It pains me na ako, local police ako ng Davao. Tapos ganun, parang ang mga pulis na ang tinatakot na lang mga tao. Alam ko, police are you're just taking orders. Even the General Torre is just taking orders. Even the Chief PNP is just taking orders. Ang sa akin lang is, ayusin natin. Dahil pag hindi natin ito na-address, darating ang punto na talagang, baka So yan, mga kabayan, they are just taking orders. Sabi nga po ni Senator Bato. Ang tanong, sino po ang nag-co-command sa kanila? A, yan, may option po tayo multiple choice. A, si Abalos. B, si Romualdez. C, si PBBM. Or D, si First Lady Lisa Araneta Marcos. D, or may I pa, may I. All of the above.
Yan mga kababayan. Pag-rebuild yung buong Davao City laban sa gobyerno, laban sa PNP. Dahil ako mismo naramdaman ko eh. It pains me to see that yung matagal na namin na pinag-establish na relationship ng community at ng police ay ngayon biglang nasira. Yun lang sir, nakiusap lang ako sa inyo. Sir Please Chair. adjust your operations in a manner na hindi antagonizing to the public. Yeah. Yun lang sir. Mr. Chair, maraming salamat sa pagsabi po ninyo, no? And I will make sure, no? This is my own commitment, Mr. Chair. Mag-uusap po kami nila Colonel Hansel, nila RD Torre, and pupunta po ako doon. I will see it for myself, but So yan mga kababayan, ipaalala lang po natin ha, itong hearing pong ito naganap before si Torre pumasok doon sa QOJC. Ibig sabihin mga kababayan, no, nakausap pa ni DILG Secretary Abalos, kasi di ba mag-uusap daw sila eh. Nakausap pa ni DILG Secretary Abalos si Torre bago maybe it is a command, di ba? Oh, may hint na kayo, mga kababayan. I'll assure you this, no? Na lahat po ay magiging maayos po ang dapat ang samahan ng komunidad at ng pulis. Yun naman po ang layunin ng bawat isa po rito, no? I will go there, Mr. Chair. Maraming salamat po. Thank you sir. Alam ko, you mean well as a Secretary of Interior Local Government. Hawak mo yung kapulisan, hawak mo ang local government. And you've been a mayor. Alam mo naman siguro kung paano natin i-deal yung police pag ikaw ay local chief executive tapos parang binababoy ka na ng police para bang wala ng respeto sa'yo, talagang maramdaman mo talaga sir na iba na ito. So yan mga kababayan, nakuha niyo po ba yung sinasabi ni, ni Senator Bato? I think si Basti po ang tinutukoy niya, no? Parang binababoy na po si Basti ng police, no? Kasi hindi na po nire-respeto yung local authority. Something must be wrong. Something is behind all this happening. So please ayusin natin before this erupts. Sasabog ito pag hindi natin aksyonan. Dahil ang mga tao doon, galit na talaga. I'm just telling you as a resident of Davao City. Sinasabi ko na ito sa'yo para maka-adjust kayo sir. Yun lang. Hindi kami nakiusap na ihinto ninyo paghanap kay Pastor Kibuloy. Hindi kami nakiusap na ihinto nyo yung checkpoint operations nyo dyan. Dahil that would be to the benefit of everyone. Pag may checkpoint, tuwang-tuwa kami noon. Dahil safe tayo pag may checkpoint. Pero pag ngayon, pag may checkpoint, piling intimidated mga tao, ano naman kaya mangyari? Nakamask na naman yung mga pulis. Walang, hindi makita yung mga pangalan. Kausapin mo, ayaw sumagot. I don't know how I think nasa iyo ang solusyon nito. Please act on this, sir. Yun lang hinintay natin. Mr. Chair, I assure you that binibigay ko po ang pangako ko sa inyo at sa mga taga Davao, no? Lahat po ito, yung mga protocols, yung mga walang mask, yung mga pangalan, dapat nandyan, notify ang lahat kung ano nangyayari. Kasi kung hindi nila alam ng yung nangyayari, dyan nagsisimula yung suspetsahan Dapat alam nila bakit anong purpose po ito and we'll start this dialogue. I assure you that, Mr. Chair. I assure you that. Thank you, sir. Thank you, sir. Because alam ko, yung mga pulis na yun na gumagawa ng checkpoint, sama na sa kalooban nila dahil taga-Davao rin sila Alam rin nila na anong pili lang ng mga kapatid nila, ng mga parents nila sa mga ginagawa nila. They're not doing illegal. But they're just doing, to tell you frankly. So yan mga kababayan, speaking of police, no? May ano ba? I mean, pwede bang makuha ng KOJC administration, no? Ng pamunuan ng KOJC, lahat ng mga pangalan ng mga pulis na pumasok diyan sa Kingdom of Jesus Christ, no? Kasi pagkatapos po nitong ginagawa nila, para ma-verify din kung lahat ba ng pumasok doon ay mga pulis, di ba? Kasi napapansin po ng ating mga kababayan, no, na meron pong mga pumapasok na parang hindi naman mga pulis, parang mga tambay lang, di ba? They don't act like a police. Yung mga gesture nila, parang mga tambay lang mga kababayan. Kaya napaisip ako kung pwede bang kunin, no, ang lahat ng mga pumapasok ng mga pulis, di ba? For transparency, kasi yan naman ang gobyerno natin, transparent, di ba? Kaso nga lang naisip ko rin, bakit naman ibibigay ng PNP? Kung yun ng box nila hindi nga idinaan sa scanner, di ba? Bakit pa ibibigay yung mga pangalan? Ibig sabihin, nasagot na naman natin yung katanungan natin. Pasensya na po kayo, Mukhang hindi, maliban na lang, no?
Maliban na lang po kung higher authority po ang mag-request niyan. Pero, ang problema naman, no? Madali lang kasing doktorin din yung mga pangalan eh. 'Di ba? Madaling doktorin eh. Buti yung mga video, 'di ba? O ipakita sana 'yan tapos tanungin ng isa sa ito, pulis ba ito o ano ito, 'di ba? Para maging naman patas. Improperly yung ginagawa nila. Bakit mag-checkpoint ka palagi naka-mask, kailangan tapos hindi makita yung pangalan? Yun lang sa akin. Saka ulit yun, yung sinabi mo kayo na gratuity favor. Public officials shall not solicit or accept directly or indirectly. Yung word na indirectly eh. Okay, so Yung ano yun? sasabit eh. Any gift, gratuity, favor, Gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value. An award has a monetary value. Then he is prohibited from entertaining that directly or indirectly because it has monetary value. Especially in this situation, Your Honor, that it is in the course of his official duty. That is Section 7D, Your Honor, or in connection with any operation being regulated by or any transaction which may be affected by the functions of their office. He is supposed to implement the law. Now, he has already invited reward hunters, if you don't want to call it bounty hunters, Your Honor, to go after Pastor Apollo Sikibuloy, even if our motion for reconsideration with the Department of Justice is still sitting, Your Honor. Even if the Department of Justice has not acted upon the case for 4 years, Your Honor, and all of a sudden, it was resolved in the height of the Senate investigation by Senator Hontiveros, Your Honor. And there is now a warrant of arrest, and we are still questioning the validity of the warrant of arrest, Your Honor. And now, the good secretary is offering the award from private persons. Note, Your Honor, the PNP did not even offer an award. Why, Your Honor? Because they have their own NAPOLCOM memorandum circulars as to what are the requisites before you can put up an award. That is NAPOLCOM Memorandum Circular 2019 as amended by NAPOLCOM Circular number 2021, Your Honor. That's 063. So yan mga kababayan, nilecturean pa dito si DILG Secretary Abalos, no? Kasi parang hindi nila alam yung mga ganitong batas na bawal po tumanggap ng donasyon, di ba? Mula po sa mga pribadong tao. Yan mga kababayan. So, yan. Ang tanong natin kanina, mga karibin natin, mag-resign, mag-resign po si Secretary Abalos. Ha? Dahil mukhang nagagamit po ang kanyang posisyon sa pamumulitika. Dahil po siya ay tatakbong senador. Yan, mga kababayan. Ano man po ang inyong opinion? I-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong pong reaksyon patungkol dito. Alright? Maraming salamat po.